Marshall Peak, Kabanata 4037. Anong apoy ito? Gusto mo akong magpasakop sa iyo at maging lingkod mo. Itinagilid ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumingin sa binata. Noong siya ay nasa pag-iisa, may napansin siyang isang tao mula sa Qingming Blessed Land sa labas ng pinto, ngunit hindi niya ito gaanong pinansin. Ngayon ay tila ito ang lalaking ito. Ngumiti ang binata, iyan ang magiging pinakamalaking karangalan sa iyong buhay. Ganoon ba? Hindi ito itinanggi ni Yang Kai. Nag-aalalang sinabi ni Luo Qing yun. Ang maapelyidong Yang, ang isang tao ay dapat maging mapagmataas at matigas ang ulo. Mas mabuting mamatay ng nakatayo kaysa mabuhay na nakaluhod. Mag-isip ng mabuti, huwag magkamali na haantong sa walang hanggang pagsisisi. Talagang natatakot siyang pumayag si Yang Kai. Kung ganoon nga ang kaso, ano ang silbi ng Sword Pavilion at Thunderlight Sect na nagsanib puwersa para pumunta dito ngayon? Paano siya makakapaghiganti para kay Luzo? Itong Young Master ay nagsasalita, paano ka makakaabala? Ang binata mula sa Qingming Blessed Land ay biglang tumingin kay Chen Qindian na may sama ng loob. Ano ang pangalan mo? Kung may kakayahan ka, sabihin sa akin ang iyong pangalan. Ang ekspresyon ni Luo Qingyun ay agad na naging lubhang hindi magandang tingnan. Sa mga titig ng napakaraming tao, kung hindi siya sumagot ay parang nanghihina siya, ngunit kung gagawin niya, natatakot siya na ang kabilang partido ay magayos ng puntos sa kanya pagkatapos. Bagamat siya ay isang 4th grade Heaven Opening Realm, siya ay wala pa rin sa harap ng isang napakalaking tulad ng isang pinagpalang lupain. Kahit na ang binata na ito ay hindi maaaring kumatawan sa pinagpalang lupain ni Qingming, ang puwersang nakatayo sa likuran niya ay hindi isang bagay na maaaring labanan ni Luo Qingyun. Sa parehong oras, galit na galit siya. Ang isang Emperor Realm Master lang ay hinding-hindi maglalakas loob na kumilos ng ganoon kapangahas sa harap niya kung wala siyang backer sa likod niya. Buti na lang at hindi siya pinahirapan ng binata. Isa itong magandang pagkakataon para supilan si Yang Kai. Ang lahat ng kanyang iniisip ay kay Yang Kai, kaya paano siya magkakaroon ng paglilibang sa anumang bagay. Hanggat masupol niya si Yang Kai, lahat ng mga nakuha ni Yang Kai sa Origin Magnet Mountain ay magiging kanya. Mayroong maraming 6th grade Yuan Magnetic Divine Stones, na isang malaking halaga ng mga mapagkukunan kahit na sa Blessed Land. Nang bumalik siya sa Qingming Blessed Land, hindi ba siya titingnan ng Old Ancestor sa isang bagong liwanag? Higit pa rito, si Yang Kai ay mayroong 5th grade Heaven Opening Realm na maidservant sa kanyang tabi, kaya maaari niyang samantalahin ang pagkakataong ito para makalapit sa kanya. Mula nang makita niya si Yuhi noong araw na iyon, hindi niya ito nakakalimutan. Nang makitang hindi sumagot si Chen Qingyun, bahagya siyang ngumuso, tumingin kay Yang Kai, at sinabing, limitado ang pasensya ng Young Master na ito. Napag-isipan mo na ba? Walang pakialam na sinabi ni Yang Kai. Natatakot ako na wala kang mga kwalifikasyon para hilingin sa akin na maging lingkod mo. Nang matapos siyang magsalita, nanginginig ang kanyang katawan sa sobrang lakas, at isang surge ng apoy ang lumabas sa kanyang katawan. Ang kanyang buong katawan ay parang bola ng nagngangalit na apoy na nag-aapoy hanggang sa punto ng pagbaluktot sa kalawakan at panginginig sa universo. Sa gitna ng nagngangalit na apoy, binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Para silang dalawang maliliit na araw, na sinusunog ang isipan ng mga tao. Isang malamig na nakamamatay na aura ang pumuno sa hangin habang siya ay sumigaw sa marangal na boses. Nakakagambala sa aking paglilinang, nakakagambala sa aking isipan, kayong lahat ay karapat-dapat na mamatay. Ngayon, gagamitin ko ang inyong buhay sa pagsasanay ng aking divine technique. Sa isang putok, ang enerhiya ng fire element ay dumaloy sa loob ng dowsil. Sa Yang Kai bilang sentro, isang marahas na singsing ng mga apoy na baliw na kumalat sa lahat ng direksyon tulad ng isang ripple, sunod-sunod na ring sa isang walang katapusang batis. Agad na umalangaw ang kahabag-habag na iyak. Ang cultivator na pinakamalapit kay Yang Kai ay wala man lang oras para mag-react. Sa sandaling sila ay tanggayan ng singsing ng apoy, sila ay naging mga bola ng apoy at lumipad sa paligid na parang mga langaw na walang ulo, na bumagsak sa kanilang sariling porma sayon. Gayunpaman, sa 2 o 3 paghinga lamang, ang kahabag-habag na pag-iyak ay biglang natapos. Ang nagninangas na mga bola ng apoy ay naging uling, na bumabagsak mula sa langit na parang dumplings. Sa isang iglap, ilang dosenang tao ang nahulog. Gulat na napatingin ang lahat sa eksenang ito. Napapaligiran ng 3,000 tao at sa ilalim ng mapag-imbot na tingin ng ilang dosenang Heaven Opening Realm, si Yang Kai, na nag-iisa, ay talagang nagkusa na maglunsad ng pag-atake. Sa isang strike lang, ilang dosenang cultivator ang nahulog mula sa langit. Anong klaseng apoy ito? Nanliit ang mga mata ni Chen Tianfei habang nakatitig sa itim na apoy na nag-aapoy sa katawan ni Yang Kai. Ang pagkabigla sa kaibuturan ng kanyang puso ay hindi maipaliwanag.
Ang singsing lang ng apoy ay napakabangis, walang alinlangan na nagpapahiwatig na ang grado ng enerhiya ng fire element na ito ay napakataas. Kung hindi, imposible para sa mga cultivator na iyon na hindi makalaban. Ang isang 5th grade fire element cultivator ay talagang hindi makakamit ang antas na ito. Maaari ba itong 6th grade? Nang inig ang puso ni Chen Tianfei. Ngayon lang niya napagtanto na palagi niyang minamaliit si Yang Kai. Ang kakayahang mag-condense ng enerhiya ng fire element sa 6th grade ay walang alinlangan na nangangahulugan na ang kakayahan ni Yang Kai ay pambihira at ang kanyang mga ambisyon ay napakalawak. Ang gayong katangian ay hindi maaaring linangin kung walang blessed paradise. Kapag siya ay lumaki, magkakaroon siya ng lugar sa 3,000 mundo. Ang pinagmulan ni Yang Kai ay hindi malinaw. Hindi kaya nagmula rin siya sa isang blessed paradise. Kung hindi, paano siya mangangahas na magsalita ng ganoon sa kabataan mula sa Qingming Blessed Paradise? Sa pag-iisip, ang noo ni Chen Tianfei ay hindi napigil ang bumuhos ng malamig na pawis habang siya ay lihim na nagdarasal na hindi ito ang nangyari. Kung hindi, hindi magkakaroon ng magandang buhay si Chixing. Ang singsing ng apoy ay kumakalat pa rin sa lahat ng direksyon. Nagliwanag ang mga sinag ng liwanag habang hinihimok ng mga alagad ng Sword Pavilion at Thunderlight Sect ang kanilang mga secret technique at artifact na protektahan ang kanilang sarili. Ang mga disipulo ng Sword Pavilion ay bumuo ng mga grupo ng ilang dosina upang bumuo ng isang sword array, na lumikha ng isang sword curtain na hamarang sa pagguho ng Ring of Flames. Pambihira ang kapangyarihan ng Starfall Sword Array. Bagamat hindi nito kayang pagsamahin ang kapangyarihan ng ilang dosenang tao sa isa, kapag nabuo na ito, maipapakita nito ang lakas na higit pa sa taong bumubuo ng array. Sa makatuwid, kahit na ang ring ng apoy ay malakas, nakaharang pa rin ito ng kurtina ng espada. Sa kabaligtaran, kahit na ang bilang ng mga disipulo ng Thunderlight Sect ay mas marami, sila ay medyo nakakalat. Nang makita ang 12 ng mga kasama nila na namatay sa Kalunos lunos na harapan, lahat sila ay natakot at nagmamadaling umatras. Pagkatapos ng pag-atake ni Yang Kai, nawala siya sa kanyang kinatatayuan sa isang iglap, ang kanyang ekspresyon ay kalmado gaya ng isang sinaunang balon, hindi nagpapakita ng kagalakan o kalungkutan habang siya ay direktang kumikislap sa pinakasiksik na bahagi ng karamihan at naglabas ng suntok. Ang Golden Crow True Fire ay nag-apoy ng matindi sa itaas ng kanyang kamao, ang itim na apoy nito ay nagpainit sa kawalan. Kung saan umabot ang liwanag ng kamao, ang 12 ng mga disipulo ng Thunderlight Sect ay sumabog sa alikabok bago natangay ng nagngangalit na apoy at agad na nawala ng walang bakas. Nanlaki ang mga mata ni Long Tai habang sumigaw. Patayin siya. Habang nagsasalita siya, nanguna siya at sumugod kay Yang Kai. Sa kabilang panig, sina Luo Qingyon at Zuli, ang dalawang 4th grade Heaven Opening Masters, ay gumamit din ng kanilang sariling mga pamamaraan upang mailock si Yang Kai. Ang una ay sumanib sa isa gamit ang kanyang espada at naging isang sword light na lumalas patungo kay Yang Kai habang ang huli ay tinapik ang kanyang baywang at nagpatawag ng parang pako na artifact. Sa ilalim ng kontrol ni Zuli, ang parang pako na artifact na ito ay direktang lumipad patungo sa Yang Kai, tahimik at hindi mahuhulaan. Sa ibaba, si Yuhi ay tumawag sa alarma. Young Master, mag-ingat. Bagamat alam niyang malakas si Yang Kai, nakakabahala pa rin ang sitwasyong ito. Kung tutusin, mahirap para sa dalawang kamao na makipaglaban sa 4 na kamay. Ang isang walang ingat na pagkilos ay maaaring magresulta sa kamatayan. Bukod dito, pinagtutuunan niya ng pansin ang kilos ni Yang Kai at laking gulat niya nang makitang may mali kay Yang Kai sa sandaling ito, na parabang nahuhulog siya sa isang bagay. Oo naman, sa pagharap sa mga pag-atake ng 3 mid-grade Heaven Opening Master at hindi mabilang na iba pa, hindi nakaiwas si Yang Kai. Sa halip, nagpatawag lang siya ng Dragon Shield sa kanyang katawan at sinuntok at sinipa. Ang mga ordinaryong disipulo ng Thunderlight Sect ay hindi makalaban, at maging ang low-grade Heaven Opening Masters ay napilitang iwasan ang mga pag-ataking ito. Hong hong hong. Isang serye ng mga pag-atake ang tumama sa katawan ni Yang Kai, ngunit gaano man kalakas ang kanyang nagtatanggol na secret technique, hindi nito nakayanan ang ganoong kabanggas na pagsalakay. Nabasag ang Dragon Shield, at bago pa ito magamit muli, ang mga natitirang pag-atake ay nakasara na sa kanya. Sorcery ang pigire ni Yang Kai habang ang kanyang damit ay agad na napunit. Katutubo niyang itinulak ang kanyang Space Principles upang subukang tumakas, ngunit ang malapako na artifact ni Zuli ay nalock sa kanyang isipan at ipinako siya sa lugar, hindi makagalaw. Habang ang liwanag ng espada ay bumababa, si Luo Qingyon ay umungal. Mamatay. Sa sandaling lumipas ito, isang daloy ng gininto ang dugo ang bumulwak mula sa dibdib ni Yang Kai, ngunit nanliit ang mga mata ni Luo Qingyon. Ito ay dahil ang pag-atake ng espada na ito ay talagang nabigo na patayin si Yang Kai. Ito ay tunay na hindi maisip.
Kailangang malaman ng isa na gumamit siya ng secret technique para kontrolin ang kanyang espada, kaya kahit na ang isang cultivator na kapareho ng level ay walang alinlangan na mamamatay kung tatamaan ng ganito, ngunit bahagyang nasugatan si Yang Kai. Gaano kitigas ang katawan ng lalaking ito? Tuldok, tao pa ba siya? Ang hindi alam ni Luo Qingyun ay kahit na si Yang Kai ay nasa anyo ng tao, mayroon siyang katawan na 1,000 talampakan sa ilalim ng kanyang dragon transformation. Sa panahong ito, palagi niyang nilulunok ang dragon blood pills, kaya ang kanyang katawan ay tumaas sa ibang antas. Bagaman hindi ito malinaw sa normal, paanong ang isang kalahating dragon ay napakadaling patayin. Kahanga-hanga na maaari niyang saktan ang katawan ni Yang Kai. Damaloy ang gintong dugo, ngunit tila hindi ito naramdaman ni Yang Kai. Mula sa simula ng labanan, ang liwanag sa kanyang mga mata ay tumahimik, tulad ng isang pool ng tahimik na tubig. Ang kanyang buong pagkatao ay naging isang walang kaluluwang makinang panlaban, lumalaban ng walang katapusan. Lumipad si Long Tai, ikinuyong ang kanyang mga kamao at itinaas ang mga ito sa itaas ng kanyang ulo, na binasag sa ulo ni Yang Kai na parang tsunami. Biglang itinaas ni Yang Kai ang kanyang ulo at tinitigan siya ng walang pakialam na mga mata. Bumilis ang tibok ng puso ni Long Tai nang hindi niya namamalayan na may mali, ngunit huli na ang lahat para umatras sa sandaling ito, kaya ang buong lakas niya ay umungol at umatake. Sabay suntok ni Yang Kai, at sa harap ng mga mata ng lahat, halos lumuwa ang mga mata ni Long Tai sa kanilang mga socket. Ang kanyang figure ay lumipad pa atras sa bilis na mas mabilis kaysa noong siya ay dumating, na naglalabas ng ambon ng dugo sa hangin. Nagkagulo ang Star Market. Si Long Tai ay isang 4th grade Heaven Opening Master habang si Yang Kai ay isang walang kwentang Emperor Realm Master. Paanong ang lakas ng suntok na ito ay talagang makapinsala kay Long Tai? Kahit na sa Great Cosmological Realm, ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Ngumiti ng mapait si Chen Tianfei. Kung nakita ni Long Tai si Yang Kai na pinatay sina Du Fuzzy at Gan Hong sa Assembly Hall ng Red Star, hindi sana siya kikilos ng padalos-dalos. Sa harap ng halimaw na ito, ang 4th Order Heaven Opening Master ay wala. Naalala pa ni Chen Tianfei ang nakakatakot na eksena ng pagdurog ni Yang Kai kay Du Fuzzy hanggang sa mamatay. Sa tuwing naaalala niya ito, nanginginig ang kanyang mga paa. Sa sandaling itinaboy niya si Long Tai, biglang tumalikod si Yang Kai at humawak patungo sa isang lugar sa kawalan. Si Zhu Li, na ilang dosenang metro ang layo, ay namutla at nagmamadaling gumawa ng serye ng mga handsil, ngunit medyo huli na. Nang binawi ni Yang Kai ang kanyang kamay, isang parang pako na artifact ang lumitaw sa kanyang palad. Nakapagtataka, ito ang ipinatawag ni Zhu Li. Ang mga itim na apoy ay bumagsak sa kanyang palad, na sinusunog ang mahabang kuko ng walang kabuluhan. Tumigil ka, sigaw ni Zhu Li sa takot. Ang soul stabilizing nail na ito ay isang bagay na nakuha niya nang nagkataon sa panahon ng isa sa kanyang karanasan sa pag-aaral. Ang kapangyarihan nito ay hindi pangkaraniwan, at sa sandaling ito ay ipinatawag, imposibleng maalis ito. Hanggat nabigyan siya ng sapat na oras, magagamit niya ang kanyang secret technique para maglunsad ng isang nakamamatay na suntok, direktang umaatake sa isip ng kanyang kalaban. Sinong mag-aakala na bago siya makapaghanda ng maayos, kukunin na ito ni Yang Kai? Paano ito nangyari? Sa muling pagtingin sa umaalog na apoy, halatang gustong gamitin ni Yang Kai ang kanyang Fire Attribute Force para sirain ang artifact na ito, para hindi makagambala sa kanyang Space Divine Technique. Ang Soul Stabilizing Nail ay napino ng isip ni Zhu Li, kaya kung talagang masisira ito, tiyak na masisira ang kanyang isip, kaya naman sobrang natarante siya. Martial Peak, Kabanata 4038. Defying Heaven Starnet Formation. Nang matapos siyang magsalita, iniluwa ni Zhu Li ang isang bibig ng dugo at ang kanyang aura ay agad na nalanta. Nakatitig siya kay Yang Kai nang may takot. Anong uri ng apoy ito? Anong uri ito ng apoy? Ang grado ng Soul Setting Nail ay hindi mababa, ngunit sa isang hininga lamang ng oras, ito ay nawasak ng nagngangalit na apoy. Hindi maisip ni Zhu Li kung gaano kataas ang grado ng Fire Attribute Force na ito para makamit ito. Sa maikling palitan na ito, 2 sa 3 natitirang Heaven Opening Realm mula sa Thunderlight Sect ng Sword Pavilion ay nasugatan. Kung ikukumpara, medyo magaan ang mga pinsala ni Long Tai, isang suntok lang ang natamo ni Yang Kai. Sa kabilang banda, nayanig ang isip ni Zhu Li at saglit na hindi niya napigilan ang sarili. Kung wala ang pagkakatali ng Soul Setting Nail, si Yang Kai ay parang dragon na pumapasok sa dagat o isang tigre na pumapasok sa kagubatan. Ang kanyang anyo ay kumikislap, na nag-iiwan ng mga after images habang ang kanyang tunay na katawan ay sumusugod sa karamihan. Nilamon ng napakaitim na Golden Crow True Fire ang kawalan, walang ingat na sinunog ang lahat. Ang mga mula sa Emperor Realm ay namatay sa sandaling nakilala nila ito.
Walang nakalaban, at maging ang ilan sa lower grade Heaven Opening Realm na nahalo sa karamihan ay kinailangan itong iwasan sa takot. Ang mga ulap ng madugong ambon ay sumabog sa hangin habang ang mga sunog na bangkay ay nahulog mula sa langit. Sa Star Market, hindi mabilang na mga pares ng mga mata ang nakatitig sa eksenang ito na halos makalimutang huminga. Ang isipan ng lahat ay lubhang naapektuhan ng tagpong ito. Bago ngayon, walang sino man ang nakaisip na ang isang solong tao ay maaaring pumatay ng libu-libong tao at paiyakan sila para sa kanilang mga magulang. Kahit na natalo si Yang Kai sa huli, ang mga serye ng aksyon na ito mula sa simula ay sapat na para maalala siya ng lahat. Sa Great Void Boundary, sa labas ng Star Market ng Scarlet Star, may isang walang ingat na binata na may lumilipad na itim na buhok. Ginawa niya ang hindi kayang gawin ng mga ordinaryong tao, at pambihira ang kanyang tapang. Ito ay isang pagbubukas ng mata. Ang Space Principles ay nananatili sa kanyang katawan, at kung saan man mayroong maraming tao, siya ay papasok at papatay. Sa pagtaas ng kanyang hangarin sa pagpatay, si Yang Kai ay nabaliw, ang kanyang figure ay lumilipad ng mali-mali, na nag-iiwan ng mga after images sa isa't isa. Pagtingin sa paligid, parang may ilang Yang Kai sa langit. Junior, huwag kang mapangahas. Kinagat ni Chen Qingyun ang kanyang mga ngipin at sumigaw ng may malungkot na boses, at ang kanyang espada ay nanginginig na naging siyam na sword lights na bumagsak patungo kay Yang Kai mula sa langit. Kanina pa niya hinahanap ang mga kapintasan ni Yang Kai at hinahabol ang mga yapot ni Yang Kai, ngunit masyadong mabilis ang mga galaw ni Yang Kai. Masyadong unpredictable ang kanyang spatial teleportation. Ilang beses na niyang sinubukan ngunit nabigo siyang makahanap ng pagkakataon. Ngayon, sa wakas ay nahawakan niya ang panandaliang pagkakataon at ginamit ang divine technique ng walang pag-aalinlangan. Lumitaw ang siyam na guhit ng liwanag ng espada, na tumawid sa kawalan. Sa isang iglap, dumating ito sa harap ni Yang Kai at nilaslas ang katawan ni Yang Kai. Umalangaw-ngaw ang mga muffled na tunog. Ito ay hindi tulad ng pisikal na katawan ni Yang Kai, ngunit sa halip ay parang siya ay tumatama sa ilang uri ng artifact. Marahas na nanginginig ang figure ni Yang Kai habang napunit ang kanyang damit. Mula sa mga bitek sa kanyang damit, ang kanyang puting malajade na balat ay nahiwa at umagos ang gininto ang dugo. Lumalakas ang kanyang sigla. Ang puso ni Luo Qingyan ay nanginginig ng husto, at tulala siyang nanonood. Napansin niya na pambihira ang katawan ni Yang Kai nang mabaigo siyang patayin si Yang Kai gamit ang strike niya ngayon. Ngunit ngayon, kahit ang kanyang divine technique ay talagang hindi nagawang patayin si Yang Kai. Siya ay isang cultivator ng espada na dalubhasa sa Dao of Slaughter. Kung kahit na hindi niya nagawang patayin si Yang Kai, maaari bang patayin ng sinuman sa lahat ng taong naruroon dito si Yang Kai? Ang isang ordinaryong cultivator ay malamang na hindi kayang saktan si Yang Kai. Oo nga, pagkatapos ng siyam na guhit ng liwanag ng espada, hindi mabilang na mga pag-atake ang bomb-alot sa langit at lupa habang sila ay sumabog patungo kay Yang Kai. Gayunpaman, ginamit lang ni Yang Kai ang Dragon's Shield secret technique para ihiwalay ang mga pag-atakeng iyon. Nang kumalat ang maraming kulay na liwanag, ang Dragon's Shield na pumulupot sa katawan ni Yang Kai ay nagkapira-piraso, ngunit hindi siya nagdusa ng anumang pinsala. Ang puso ni Luo Qingyan ay napuno ng kawalan ng pag-asa, at nilinggan niya si Zhong Fan. Sa kasalukuyan, tanging si Zhong Fan, na nasa 5th grade Heaven Opening Realm, ang magkakaroon ng pagkakataong patayin si Yang Kai. Gayunpaman, pinagaling ni Zhong Fan si Lu Zu, at hindi niya alam kung ano ang ginawa ni Yang Kai kay Lu Zu para talagang pilitin si Zhong Fan na hindi makakilos. Parte din ba ito ng plano niya? Bahagyang hindi makapaniwala si Luo Qingyan. Hindi nakakagulat na pinabayaan ni Yang Kai si Lu Zu ng ganoon kadali. Kanina, akala ko ay tanga ang lalaking iyon, pero ngayon ay parang napakatalino niya. Dahil hindi siya umasa kay Zhong Fan, biglang naging solemn na ang ekspresyon ni Luo Qingyan, at sumigaw siya ng malakas. Mga disipulo ng Sword Pavilion, bumuo ng Heaven Star Array kasama ko. Oo, Master, ang mga boses ng ilang daang disipulo ng Sword Pavilion ay yumanig sa kalangitan. Lahat sila ay nasa mataas na espiritu na para bang hinihintay nila ang sandaling ito mula pa noong una. Walang gaanong mga disipulo ng Sword Pavilion, at mayroon lamang 300 sa kabuuan. Sa 3,000 mga disipulo, 10% lamang ang mga disipulo ng Sword Pavilion. Mula nang magsimula ang labanan hanggang ngayon, ang bilang ng mga cultivator na namatay sa mga kamay ni Yang Kai ay mas mababa dito. Ngunit kung ikukumpara, ang mga pagkalugi ng Sword Pavilion ay napakaliit. Dahil binuo nila ang Starfall Sword Formation sa mga grupo mula pa noong una, at nilalabanan nila ang mga pag-atake ng Ring of Flames at Iron Blood ni Yang Kai. Tinulungan nila ang isa't isa sa parehong opensa at depensa, at walang alinlangan na mas mahusay ito kaysa sa nakakalat na Thunderlight Sect.
Masasabing 70% ng mga cultivator na namatay sa kamay ni Yang Kai ay mga disipulo ng Thunderlight Sect. Bumuo sila ng mga grupo ng 40 hanggang 50 katao, at nabuo na nila ang Starfall Sword Formation, na naging sanhi ng pagwalas ng Sword Chi sa kalangitan at lupa. Ngayong natanggap na nila ang mga utos ni Luo Qingyun, ang mga pormasayon ng espada ay mabilis na gumalaw at nag-ipon patungo kay Luo Qingyun. Sa mas mababa sa 3 paghinga ng oras, ang mga aura ng Starfall Sword Formation ay mahigpit na konektado sa isa't isa. Kasama si Luo Qingyun bilang sentro, ang Sword Intent na umakyat sa langit ay sama-samang nagtipon at umalalay kay Luo Qingyun. Diretso itong bumaril sa langit at nagbutas dito. Ang Heavenly Deeper Star Formation ay nabuo na. Ang aura ni Luo Qingyun ay patuloy na tumaas. Kahit na may kakaibang pagsupil sa world principles ng Great Cosmological Realm, nagpakita ito ng mga senyales ng pagpasok sa Emperor Realm at pag-akyat sa Heaven Opening Realm. Mataman niyang tiningnan si Yang Kai, na pumapatay pa rin, na may kawalang interes sa kanyang mga mata. Ang Heavenly Deeper Star Formation ay ang trump card ng Sword Pavilion. Sa pagbuo ng espadang ito, tiwala si Luo Qingyun na kaya niyang patayin si Yang Kai dito kahit na walang tulong ni Zhongfan. May problema ang batang iyon. Napabuntong hininga si Chen Tianfei at dahan-daang umiling. Sa huli, napakabata pa niya at masyadong nagpapakita ng sarili. Hindi niya alam kung paano pigilan ang sarili. Solemn na rin ang ekspresyon ni Madam Chin. Narinig ko na ang pinuno ng Sword Pavilion ay nagmula sa napakalaking puwersa, ngunit sa ilang kadahilanan, gumala siya sa labas at itinatag ang Sword Pavilion. Ang Starfall Sword Formation at ang Heavenly Deeper Star Formation ay parehong mga pormasayon ng puwersang iyon. Tumanggo si Ouyang Lai at sinabing, narinig ko na rin ito dati. Isang beses ko lang nakita ang Heavenly Deeper Star Array. Ang kapangyarihan nito ay talagang pambihira. Sa ganitong array, ang aking Crimson Star at Lei Guang ay hindi kailanman magiging magkatugma para sa Sword Pavilion. Kasabay nito, si Yang Kai, na patuloy na pumapatay sa mga tao, ay likas na nakaramdam ng bakas ng panganib. Parang tinutusok ng karayom ang balat niya. Nang walang anumang pag-aalinlangan, ang Earth Elemental Energy sa kanyang dawsil ay umikot, at ang mga kalasag ng dragon na katatapos lang nabasag ay muling namuo. Sunod-sunod na nagtagal ang mga ito sa paligid niya at walang katapusang kamakaway. Junior, karangalan mong mamatay sa ilalim ng pormasayon ng aking Sword Pavilion. Nagsalita si Luo Qingyun nang walang pakialam. Hinawakan niya ang kanyang espada gamit ang kanyang mga daliri at gumalaw kasama ang kanyang espada, nilaslas si Yang Kai ng kasing bilis ng kidlat. Ang daan-daang mga disipulo ng Sword Pavilion sa Grand Array ay nagsimula ring kumilos sa ilalim ng impluwensya ng kanyang chi. Mula sa malayo, walang tao sa Heavenly Deeper Star Formation, tanging Sword Intent lang ang nananatili sa langit. Isang napakalaking sword ray ang napunit sa kalangitan na parang talon at tumama kay Yang Kai. Umalangaw-ngaw ang tunog ng pagkabasag. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, ang mga layer ng Dragon Shield sa katawan ni Yang Kai ay kumaluskos at nagbitak. Kahit na baliw niyang ipinalibot ang kanyang dawsil para ayusin ang mga ito, hindi pa rin niya naagapan ang bilis ng pagkabasag. Sa isang maikling panahon ng 7 o 8 paghinga, ang mga kalasag ng dragon ay ganap na naglaho. Mamatay. Ang masayang sigaw ni Chen Qingyun ay umalangaw mula sa loob ng sinag ng espada. Sa isang boom, ang itim na apoy ay natangay. Ang naglalagablab na Golden Crow Primordial Flames na nananatili sa paligid ni Yang Kai ay dumaan patungo sa sword ray na parang may sarili silang pag-iisip. Saan man dumaan ang itim na apoy, ang sinag ng espada ay agad na lumabo, na parabang ito ay sinunog sa kawalan. Sa mga mata ng cultivator sa Star Market, parabang nilamon ng itim na apoy ang sinag ng espada, dahilan upang lumiit ang napakalaking sinag ng espada. Ang figure ni Yang Kai ay patuloy na umaatres. Kahit na ang Golden Crow Primordial Flames ay nagtataglay ng pambihirang lakas, ang Heavenly Deeper Star Formation ay nabuo sa pamamagitan ng magkasanib na pagsisikap ng daan-daang tao. Bukod dito, ito ay pinamunuan ni Chen Qingyun, isang 4th grade Heaven Opening Realm. Ang lakas nito ay talagang napakalaki. Naglalagay pa rin ng walang kabuluhang pagtutol. Malakas na sigaw ni Luo Qingyun. Talagang mamamatay ka sa pag-insulto sa Sword Pavilion ko ngayon. Isang bahagi ng sword ray na nasira na ang bumangon muli ng paputok sa galit na sigaw ni Chen Qingyun. Tumagos ito sa kalawakan at bahagyang nagpakita ng mga senyales ng pagpunit sa itim na apoy habang dumiretso ito sa katawan ni Yang Kai. Kapag ang Golden Crow Primordial Flames ay nawasak, kung gayon kahit na si Yang Kai ay nagtataglay ng Dragon Form Physique, malamang na siya ay magdusa ng isang kakilakilabot na kapalaran. Sa labanang ito ng buhay at kamatayan, maging ang mga miyembro ng Thunderlight Sect ay hindi nakialam.
Nakatingin lang sila sa malayo, at kahit na hindi sila nang ahas na lumapit sa 300 metro dahil takot silang maapektuhan ng sword ray o ng itim na apoy. Sa kalawakan, ang Golden Crow Primordial Flames na itinulak sa limitasyon ay lumalaban sa nakakagulat na sinag ng espada. Sa Star Market, biglang sumimangot si Chen Tianfei. May mali. Anong problema? Lumingon si Bei Yushan na may nagtatakang ekspresyon. Nasa ganoong sitwasyon, bakit hindi ginamit ng batang ito ang buong lakas niya? Naguguluhan ang ekspresyon ni Chen Tianfei. Hindi niya ginamit ang buong lakas niya. Nanlaki ang mga mata ni Bei Yushan sa hindi makapaniwala. Mabilis na sinabi ni Chen Tianfei. Nakalimutan na ba ninyong lahat na ang munting brat na ito ay may mahabang sibat sa kanyang kamay? Bagamat hindi ko alam kung ano ang mahabang sibat na iyon, tiyak na ito ay isang makapangyarihang artifact, kaya bakit hindi pa niya ito ginagamit? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang Qixing at ang iba pang mga masters ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Paanong hindi nila malalaman ang tungkol sa pagkakaroon ng Blue Dragon Spear? Noong araw na iyon, namatay si Gan Hong sa ilalim ng kamanghamanghang pag-atake ng sibat na iyon. Ang lakas ng pag-atake ng sibat na iyon ay isang bagay na kahit ang Fourth Order Heaven Opening Spear ay hindi kayang labanan. Kung ito ay ipinatawag sa sandaling ito, kahit na hindi nito malutas ang kasalukuyang krisis, hindi ito magiging walang silbi. Sa sitwasyon ng buhay o kamatayan, sino ang magpipigil? Napakamot ng ulo si Bei Yushan at sinabing, Master Chen, sa mga sinabi mo, parang medyo nasira ang kalagayan niya. Sa buhay o kamatayang labanang ito, ang lahat ng mga reaksyon ni Yang Kai ay tila likas, na para bang ang kanyang isip ay wala sa larangan ng digmaan, ngunit ito ay medyo hindi maisip. Sa pagharap sa napakaraming mga kaaway sa kanyang sarili at hindi pagbibigay pansin sa larangan ng digmaan, wala ba siyang pakialam sa kanyang sariling buhay o kamatayan? Biglang nanliit ang mga mata ni Madam Chin nang tila may naalala siya. Tinatakpan ang kanyang mapupulang labi, tinanong niya. Naaalala mo pa ba ang sinabi niya bago nagsimula ang labanan? Ibinaba ni Ouyang Bing ang kanyang ulo at nag-isip sandali bago dahan-daang sinabing. Ginugulo ang aking paglilinang, ginugulo ang aking isipan, ngayon ay gagamitin ko ang buhay ng iyong aso upang linangin ang aking divine technique. Ang mukha ni Chen Tianfei ay puno ng pagkabigla habang siya ay sumigaw ng hindi sinasadya. Ang maliit na batang ito ba ay nagsisikap na pasiglahin ang kanyang potensyal sa sitwasyong ito sa buhay o kamatayan upang linangin ang isang uri ng divine technique. Martial Peak, Kabanata 4039. Divine Manifestation. Sa sandaling sinabi niya ito, ang ilang mga ulo ni Qixing ay nabigla. Totoo ba ito? Paanong ang isang tao ay napakabaliw? Ayaw na ba niyang mabuhay? Ngunit sa pagtingin sa nakaraang pagganap at tugon ni Yang Kai sa sandaling ito, walang duda na talagang nililinang niya ang ilang uri ng divine technique. Nagkaroon ng malaking takot at takot sa pagitan ng buhay at kamatayan, ngunit mayroon ding magagandang pagkakataon. Ang paggala sa harap ng mga pintuan ng impyerno ay kadalasang nagbibigay sa mga tao ng kislap ng inspirasyon at kaliwanagan. Si Chen Tianfei at ang iba pa ay mga master ng Heaven Opening Realm, at nabuhay ng napakaraming taon. Sino sa kanila ang hindi nakaranas ng mga ganitong bagay? Ngunit ang kanilang mga karanasan ay lahat dahil wala silang pagpipilian. Paano sila magiging katulad ni Yang Kai, na sadyang inilalagay ang kanilang sarili sa pagitan ng buhay at kamatayan? Baliw, baliw, baliw talaga ang batang ito, bulong ni Chen Tianfei, na bigla sa ideya sa kanyang puso. Tingnan mo, sa likod niya. Biglang bulalas ni Madam Chin. Ang Qixing at ang iba pang mga head ay nagmamadaling tumingin sa likod ni Yang Kai, at ang kanilang nakita ay naging dahilan ng pag-ikli ng kanilang mga mata. Ang itim na apoy sa katawan ni Yang Kai ay marahas na umaalingaw-ngaw, at bagamat siya ay pinipigilan ng Heaven Dao Starnet Array at napilitang umatras, ang kanyang aura ay tumataas pa rin sa sobrang nakakatakot na bilis. Di nagtagal, naabot na nito ang limitasyon nito, at ang umaalingaw-ngaw na itim na apoy ay parang isang pusong tumitibok, na nagsilang ng isang uri ng bagong buhay. Ang eksenang ito ay hindi lamang malinaw na nakita ng mga pinuno ng Qixing, kundi pati na rin ng lahat sa Star Market. Kahit na nasa malayo sila, hindi maiwasan ng lahat na makaramdam ng takot, na para bang may ilang walang katulad na halimaw na malapit ng lumabas sa katawan ni Yang Kai. Si Yuhi ay nababahala na. Makitang may problema si Yang Kai, handa siyang humakbang para tumulong. Ang kanyang 5th grade Heaven Opening Realm cultivation ay limitado sa Great Cosmological Realm, at kung talagang aakyat siya, ang pagharap sa Heaven Star Luo Grand Formation ay parang paghagis ng itlog sa bato. Gayunpaman, hindi niya kayang panoorin ang pagkamatay ni Yang Kai. Hanggat magising niya si Yang Kai, sa kanyang mga natamo sa Space Principles, makakatakas siya at hindi mamamatay dito.
Ngunit matapos makita ang umaalon na itim na apoy, pinilit niyang tiisin ito. Ang kanyang puso ay nasa kanyang lalamunan habang ang kanyang magagandang mga mata ay nakatitig sa figure ni Yang Kai, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit na ang kanyang mga buko ay pumuti. Kung wala ka sa Great Cosmological Realm, gaano kalakas ang loob ng isang Emperor Realm Jr. na kumilos ng ganoon kapangahas sa harap ng aking Sword Pavilion? Bre! Ang sigaw ni Qiang Qingyun ay nagmula sa liwanag ng espada. Ang Heaven Star Luo Grand Formation, na nakakuha na ng mataas na kamay, ay kuminang ng maliwanag, agad na pinunit ang itim na apoy sa paligid ni Yang Kai at inatake ang kanyang katawan. Ang isang maliit na tuwa ay hindi maiwasang lumitaw sa mukha ni Chen Qingyun, na parabang nakikita na niya ang eksena ng pinatay si Yang Kai. Kahit na mahirap ang laban na ito, nanalo sila sa huli, at natubos na nila ang nawawalang mukha ng Sword Pavilion, na ipinaalam sa mundo na hindi mapahiya ang Sword Pavilion. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang tumibok ang puso ni Luo Qingyun. Para sa ilang kadahilanan, nagkaroon siya ng labis na masamang pakiramdam tungkol dito. Nang tumangala siya, nakita niya si Yang Kai, na kanina pa kalmado at walang ekspresyon, biglang ngumisi. Ang mga mata niyang walang pakialam ay kumikinang na parang sa wakas ay bumalik na siya sa katinoan. Nagluwa siya ng isang salita, buksan. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay parang kulog na dumadaloy sa buong mundo, na naging sanhi ng paghugong ng mundo. Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang magandang araw ang biglang lumitaw sa likod ni Yang Kai. Para siyang araw na nakasabit sa kanyang likuran, nagniningning sa gintong liwanag at nagbibigay liwanag sa mundo. Walang makapagbukas ng kanilang mga mata. Ano ito? Hindi mabilang na cultivator ang bumulalas sa kanilang mga puso nang makita nila ang eksenang ito. Wala pang nakakita ng ganitong kakaibang eksena. Hindi kaya may maliit na araw na nakatago si Yang Kai sa kanyang katawan. Hindi lamang ang mga cultivator ng Emperor Realm ang nataranta, ngunit ang marami sa mga cultivator ng Heaven Opening Realm ay naguguluhan din. Iilan lang ang natulala noong una, pero parang may bigla silang naisip. Nanginginig ang kanilang mga katawan nang makita ang mga mukhang gulat at hindi makapaniwala. Kung tutusin, bagamat alam nila ang ilang bagay na hindi alam ng mga ordinaryong tao, wala ni isa sa kanila ang nakakita nito ng sarili nilang mga mata. Tinakpan ni Madam Chin ang kanyang mapupulang labi gamit ang kanyang kamay at bamulong. Pwede ba ito? Dharma Idol. Nahihirapang iluwan ni Chen Tianfei ang dalawang salitang ito, nanginginig ang kanyang mataba na katawan dahil sa pagkabigla ng kanyang emosyon. Hindi napigilan ng magkapatid na uyang ang malunok. Tumingin si Bei Yushan kay Yang Kai nang may paghanga at hindi maiwasang purihin. Nakakamangha. Kanina lang, pinalipad siya ni Yang Kai ng isang suntok sa discussion hall. Sa totoo lang, medyo hindi siya kumbinsido noon pa man, pakiramdam niya ay masyadong minamaliit niya ang kanyang kalaban. Kung hindi, hindi siya magiging mahina. Gayunpaman, ngayong nakita niya ang dakilang araw na ito na Dharma Idol, ang kaunting ayaw sa kanyang puso ay agad na nawala. Kung kayang i-condense ni Yang Kai ang isang Dharma Idol gamit ang kanyang Emperor Realm Strength, kung gayon ay tiyak na hindi ito isang bagay na maaari niyang labanan. Ang kanyang pagkawala sa araw na iyon ay hindi makatarungan, at maging ang pagkamatay ng Poison Matriarch at Ganhong. Sa looban ng mansyon ni Yang Kai, napapikit si Yuhi sa sakit. Matapos ang napakatagal na pagtatago, nalantad na ba ito ngayon? Lihim niyang kinasusuklaman ang sarili dahil hindi niya sinabi sa kanya kung gaano ito kalakas noon, dahilan para hindi niya ito maitago ng maayos. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Yang Kai ay makakapag-condense ng isang Dharma Idol sa oras na ito. Pagkatapos ng araw na ito, ang maliit na sikreto ni Yang Kai ay hindi na magiging lihim. Paano niya ito maitatago sa mga mata ng napakaraming tao? Hindi ito mahalaga sa Great Cosmological Realm. Sa Dharma Idol na ito, walang sino man ang kanyang kalaban, ngunit paano ang labas ng Great Cosmological Realm? Sa sandaling kumalat ang nakakagulat na balitang ito, paano magkakaroon ng magandang wakas si Yang Kai? Maulit ba ang trahedya noong 1,000 taon na ang nakalilipas? Iniisip ang taong iyon na namatay ng bata pa, ang puso ni Yuhi ay napuno ng kalungkutan. Noon, siya at ang kaharap niya ay parehong gulat na gulat, ngunit ang taong ito sa kanyang harapan ay parang mas nakakasilaw. Sa pinakakaunti, ang taong iyon ay hindi nag-condense ng isang Dharma Idol sa Emperor Realm noon. Isang Dharma Idol, ito ay talagang isang Divine Technique Dharma Idol. Ang brat na ito ay nangangahas na gawin ito, ayaw na ba niyang mabuhay pa? Sa Star Market, ang isang matandang Heaven Opening Realm Cultivator ay napabulalas sa gulat. Ang kanyang cultivation ay hindi masyadong mataas,
Tanging sa second grade heaven opening realm, ngunit siya ay nabuhay ng mahabang panahon at nakakita ng maraming bagay, kaya't higit pa ang alam niya kaysa sa iba. Aring hindi alam ng mga ordinary heaven opening realm cultivator ang pagkakaroon ng Dharma Idol, ngunit nakakita na siya ng isa noon. Master, ano ang Dharma Idol? Sa tabi niya, nalilitong tanong ng isang maselang at cute na babae. Pinigilan ng matandang lalaki ang pagkabigla sa kanyang puso at malumanay na nagpaliwanag. Kapag ang isa sa 5 elemento, si Yin at Yang, ay itinulak sa limitasyon sa isang dowsil, ang kapangyarihan nito ay namumuo at nagiging isang nakakagulat na divine technique. Ito ay tinatawag na Dharma Idol, tulad ng nakikita mo ngayon. Nag-isip ang batang babae, ang maliit na araw na iyon ay ang kanyang Dharma Idol. Tama iyan. Kung gayon, Master, mayroon ka bang Dharma Idol? Ako, napangiti ng mapait ang matanda at umiling. Hindi kailanman makakabuo si Master ng isang Dharma Idol sa buhay na ito. Bakit hindi? Hindi maintindihan ng dalaga. Malungkot na sinabi ng matanda. Hayaan mo na lang ako, isang cultivator lamang ng lower grade heaven opening realm, kahit na isang mid-grade heaven opening realm cultivator ay hindi makakabuo ng isang Dharma Idol sa kanilang buhay. Tanging ang mga nasa 7th grade at mas mataas ang may isang pagkakataon na bumuo ng isang Dharma Idol, ngunit iyon ay isang pagkakataon lamang. Kung ang pag-unawa ng isang tao ay hindi sapat, kahit na mayroon silang mga kwalifikasyon, hindi sila makakabuo ng isang Dharma Idol. Ang iyong master ay nag-condensed lamang ng isang second grade heaven opening realm kapangyarihan ng cultivator, kaya paano siya magkakaroon ng mga kwalifikasyon upang bumuo ng isang Dharma Idol? Hindi napigilan ng batang babae na ibuka ang kanyang mga labi at nagtatakang magtanong. Master, sinasabi mo ba na si Brother Yang ay nag-condense ng kapangyarihan ng isang 7th grade heaven opening realm cultivator? Tumanggo ang matanda. Tama. Kung hindi, hindi siya makakabuo ng isang Dharma Idol. Mula noong sinaunang panahon, ang mga nakabuo ng isang Dharma Idol ay pawang mga disipulo na inarugan ng Peak Blessed Paradises, at lahat sila ay nasa Heaven Opening Realm. Para sa kanya na makabuo ng isang Dharma Idol sa Emperor Realm, ay hindi naririnig. Kung gayon hindi ba siya napakalas? Ang matandang lalaki ay time na nagsabi. Siya ay higit sa makapangyarihan, siya ay isang halimaw. Ikinumpas ng dalaga ang kanyang kamao at sumigaw sa langit. Brother, kaya mo yan. Talunin silang lahat. Nang makitang si Yang Kai ay binubuli ng napakaraming tao, matagal na siyang nakaramdam ng galit. Siya ay isang batang babae at hindi alam ang mga panganib ng mundo. Ngayong narinig niya ang kanyang master na sinabi na si Yang Kai ay kasing lakas ng isang halimaw, masaya siya para sa kanya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Inaasahan din niya na makakabalik si Yang Kai mula sa mga patay at gawing tagumpay ang pagkatalo. Hindi maiwasang magbago ng husto ang ekspresyon ng matanda. Tinakpan niya ang bibig ng dalaga at kinakabahang tumingin sa paligid. Nang makita niyang naakit ang atensyon ng lahat sa kaguluhan sa langit at tila hindi narinig ang sigaw ng dalaga, nakahinga siya ng maluwag. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na manatili sa lugar at mabilis na sinunggaban ang kanyang hanggal na alagad at lumipat sa ibang lugar. Bagamat si Tong Yan ay walang takot, ang Sword Pavilion ay hindi dapat pabayaan. Kung narinig ito ng mga tao ng Sword Pavilion, hindi nila maiiwan ang Great Cosmological Realm ng buhay. Sa kabilang panig, isang figure ang dumaan, at isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng gintong korona at isang bordadong damit ay biglang lumitaw sa harap ni Chen Tianfei at ng iba pa. Nasa likod niya ang kanyang mga kamay habang nakatitig sa malayong kalangitan na may marangal na ekspresyon. First Master. Napailing si Chen Tianfei at ang iba pa at mabilis na yumuko. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay walang iba kundi ang misteryosong First Head ng Crimson Star Sect. Walang sinabi ang First Head, na para bang wala siyang narinig. Gayunpaman, nakalabas na siya sa pag-iisa sa sandaling ito at halatang nabalisa sa kaguluhan sa labas. Ang Divine Technique Dharma Idol ay talagang sobrang nakakagulat, at kahit siya ay hindi makaupo. Pagkaraan ng ilang sandali, ang First Head ay biglang nagsabi. Fire Element Dharma Idol. Dapat, magalang na sagot ni Chen Tianfei. Ito ay masyadong halata. Ang katawan ni Yang Kai ay napaliligiran ng napakaitim na apoy noon, at pinasiglan niya ang kanyang potensyal sa pamamagitan ng buhay at kamatayan ng mga laban upang paikliin ang Divine Technique Dharma Idol. Ngayon na siya ay nagtagumpay, ito ay dapat na ang Fire Element Dharma Idol. Sinabi ni Madam Chin. Sa pagtingin sa araw, itong may apelyidong Yang ay tila pinaliit ang kapangyarihan ng Sun's True Gold. Ang Divine Technique na Dharma Idol ay malapit na nauugnay sa mga materyales na ginamit ng isang cultivator sa pag-condense ng kapangyarihan. Dahil lumitaw ang araw, natural na iugnay ito ni Madam Chin sa Sun's True Gold.
Nag-iisip na sinabi ni Chen Tianfei. Nabalitaan ko na ang Sunstar ay napatay sa isa sa mga teritoryo, at maraming tao ang nakakita ng maraming Suns True Gold at Suns True Fire doon. Baka nandoon ang batang ito noong mga oras na iyon. Kung gayon ang kanyang pagkakataon ay hindi maliit. Lihim niyang nahulaan na dapat na natagpuan niyang kay ang 7th grade Suns True Gold doon. Kung hindi, paano siya magkakaroon ng ganoong tagumpay? Hindi ito Suns True Gold. Ang first head ay dahan-daang umiling, malalim ang mga mata. May iba pa sa araw. Iba pa, ang Chishing at ang iba pang mga head ay nagulat lahat. Dati, kapag lumitaw ang napakalaking araw na iyon, ito ay nakasisilaw sa gintong liwanag at hindi nila ito makita ng malinaw. Gayunpaman, ang Great Master ay mas malakas kaysa sa kanila, kaya kitang-kita niya ito ng malinaw sa isang sulyap. Martial Peak, Kabanata 4040, Golden Crow casts the sun. Sa paalala ng Great Master, si Chen Tianfei at ang iba pa ay nagmamadaling tumingin sa araw. Tulad ng inaasahan, may kakaiba talaga sa araw. Isang malabong figure ang tumatalon-talon sa araw na parang isang buhay na bagay. Paminsan-minsan ay humihinto ito at iikot ang ulo para magsuklay ng mga pakpak. Isang mahinang mabangis na aura ang pumuno sa hangin, ngunit ito ay hindi maipaliwanag na nakakatakot. Mukhang ibon. Kumunat ang noo ni Madam Chin. Masyadong nakakasilaw ang araw. Kahit pinagmamasdan niya itong mabuti, hindi niya makita kung ano iyon. May mali sa bagay na ito. Bakit tatlo lang ang paa nito? Naguguluhan din si Chen Tianfei. Gayunpaman, sa sandaling magsalita siya, nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang mataimtim na tinig ng Great Master ay nagmula sa harapan. Kakaibang ibon na may tatlong paa. May kaugnayan sa araw. Junior, sobrang galing mo. Ang talino mo talaga. Hehe. Tinakpan ni Madam Chin ang kanyang mapupulang labi. Napatulala si Biyushan. Kahit ang isang baliw na tulad niya ay maaaring malaman kung ano ang kakaibang ibon, pabayaan ang iba. Three-legged Golden Crow. Sabay-sabay na bulalas ng magkapatid na uyang. Ang fire elemental power na nakondensed ni Yang Kai ay hindi ang Sun Primordial Fire. Ito ay ang Primordial Fire ng Golden Crow. Iniisip ang itim na apoy na nananatili sa kanyang katawan at tinitingnan ang mga katangian ng Dharma. Walang alinlangan na pinatunayan nito ang hula ng lahat. Ito ay ang Primordial Fire ng Golden Crow. Nang lumitaw ang kaisipang ito, nagulat ang lahat. Si Chen Tianfei ay pawis na pawis. Nanginginig ang kanyang boses habang nagtanong. Great Master, anong grade ang Primordial Fire ng Golden Crow? Nang makita nilang pinalamutian ni Yang Kai ang Divine Technique Dharma, naisip ng lahat na mayroon siyang Fire Elemental Power ng 7th grade. Gayunpaman, tila hindi lamang ito ang 7th grade. Bukod dito, para mapawi ang Primordial Fire ng Golden Crow, nangangahulugan ito na si Yang Kai ay nakatagpo ng isang Golden Crow dati. Ito ay isang nakakatakot na pag-iral na katumbas ng True Dragon at Divine Wind. Tanging isang high-grade Heaven Opening Realm lang ang makakalaban nito. Dahil ang batang ito ay nakatagpo ng isang Golden Crow, bakit hindi siya namatay at nakuha ang Primordial Fire ng Golden Crow? Anong uri ng makalangit na pagkakataon ito? Sinabi ng Great Master. Depende yan kung ang katawan ng Golden Crow na nakilala niya ay isang mature na Golden Crow o isang bata. Kung ito ang huli, ito ay dapat na ang 7th grade. Kung ito ang una. Kung gayon ito ay dapat na ang 8th grade. Nang inig ang katawan ni Chen Tianfei. Narinig ko na noong napatay ang Sunstar, may namamatay na Golden Crow sa loob. Sa huli, nakuha ito ng may-ari ng First Inn. Ginagamit kaya ng batang ito ang Golden Crow Primordial Fire ng Golden Crow na iyon. Totoo ba ang balita? Itinagilid ng ulo ang kanyang ulo. Siya ay nag-iisa nitong mga nakaraang taon, sinusubukang makapasok sa 6th grade Heaven Opening Realm. Wala talaga siyang masyadong alam sa labas ng mundo. Talagang tama ang impormasyon. Seryosong sabi ni Chen Tianfei. Ang Great Master ay malumanay na tumanggo. Ang Golden Crow True Fire ay mahirap makuha sa loob ng 10,000 taon. Ang munting brat na ito ay isa lamang Emperor Realm Master, kaya hindi dapat nagtagal mula noong pinaikli niya ang kanyang Fire Attribute Force. Kung iyon ay kaso, ang kanyang Golden Crow True Fire ay maaaring nagmula talaga sa higanteng Golden Crow na iyon. 8th grade. Lubhang mapatla ang mukha ni Chen Tianfei habang tulalang sinabi. Kung gayon, ano ang relasyon niya sa may-ari ng First Inn? Ang natanggap niyang balita ay ang bangkay ng Golden Crow ay nakuha ng may-ari ng First Inn. Sa oras na iyon, maraming tao mula sa Blessed Lands ang dumating upang ipaglaban ito, at higit sa isang high-grade Heaven Opening Master ang lumitaw. Ang First Inn ay binugbog hanggang sa isang pool, at sa huli, ang may-ari ng First Inn ay medyo mas sanay, na umagaw sa katawan ng Golden Crow at nakatakas ng ligtas. Kung walang kinalaman si Yang Kai sa taong iyon, paano niya nakuha ang Golden Crow Primordial Fire?
Ang Great Master ay labis ding nalilito tungkol dito. Hindi pa niya narinig na may inapo ang taong iyon. Hindi dapat ganyan. Ang Great Master ay dahan-dahang umiling. Ang 8th Stage Golden Crow Primordial Fire ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng Emperor Realm. Kahit na makuha ng taong iyon ang katawan ng Golden Crow, kapag ibinigay niya ito sa isang inapo, tiyak na mababawasan ang grado nito. Kung hindi, ito ay makakasama sa kanya. Ang mga salita ng Great Master ay may katuturan. Paulit-ulit na tumango si Chen Tianfei. Gayunpaman, ito ay masyadong nakakatakot. Gayunpaman, nag-isip si Madam Qin ng isa pang layer at mamulong. Kung kaya niyang i-condense ang 7th grade fire element, hindi ba ibig sabihin ay mayroon siyang 6th o 7th grade wood element? Kung isa lang itong ordinaryong fire element, ayos lang. Kung ito ay isang tulad ni Meng Hong na muling itinayo ang kanyang pundasyon, maaari niyang direktang i-condense ang 5th grade sun primordial fire. Hanggat mayroon siyang sapat na kakayahan at matatag na dawsil, hindi ito magiging malaking problema. Gayunpaman, gaano kakilakilabot ang Golden Crow Primordial Fire? Kung ang isa ay walang sapat na pagbawi at pagsugpo ng kapangyarihan, ang dawsil ay masusunog at madudurog sa isang iglap. Ang wood element na maaaring makabawi sa pinsalang dulot ng Golden Crow Primordial Fire ay dapat na hindi bababa sa 6th grade, at malamang ay ang 7th grade. Kung hindi, ito ay magiging imposible upang paikliin ito ng matagumpay. Ang 7th grade wood element at ang 7th grade fire element. Napakalinaw ng intensyon ni Yang Kai. Gusto niyang direktang makamit ang high-grade Heaven Opening Master. Mayroon kang napakataas na ambisyon. Hindi natin may kukumpara. Ang Great Master ay dahan-dahang umiling. Ang kanyang tuwid na figure ay agad na yumuko ng kaunti, na para bang siya ay nasaran ng loob. Habang nag-uusap sila, ang bagong nabuong araw sa likod ni Yang Kai ay naging matatag at nagsimulang magbuga ng nakakasilaw na liwanag. Kasabay ng paglitaw ng Great Sun Manifestation, si Yang Kai, na pinilit na umatras ng Heaven Dao Star Luo Grand Array, ay dahan-daang huminto. 10 talampakan ng layo, tumingin sa kanya si Luo Qingyan na puno ng pagkabigla. Ngumiti si Yang Kai sa kanya at gumawa ng handsill. Ngayon, ang Golden Crow ay magpapalabas ng araw. Sa langit at lupa, ako lamang ang maghahari. Umalangaw sa mga ulap at sa langit at lupa ang namamaos na sigaw ng Golden Crow. Ikinumpas nito ang kanyang mga pakpak sa araw. Ang figure ni Yang Kai ay sumanib sa araw. Ang kanyang buong pagkatao ay biglang naging isang maliit na araw at bumasag patungo sa malaking aura ng espada. Sa lakas ng bagong nabuong Sun Avatar, walang takot siyang humarap sa Heaven Deeper Star Formation ng mag-isa. Ang mga talukap ng mata ni Luo Qingyan ay marahas na kumaibot habang siya ay pilit na nakabawi mula sa kanyang pagkabigla, at pagkatapos ay umungal siya ng paputok. Paano kung mayroon kang Dharma Avatar? Kahit na narito ang isang tunay na Golden Crow, papatayin ko pa rin ito para sa iyo, lalo na ang isang Dharma Avatar. Ang mga salitang ito ay walang alinlangan na nagpalakas ng kanyang tapang. Hindi pa banggitin ang isang Heaven Deeper Star Formation na nabuo ng 300 katao, kahit na mayroon silang 3,000 o 30,000 katao, hindi nila kakayanin ang kahit isang hininga ng Golden Crow True Flame. Gayunpaman, kapag ang dalawang eksperto ay nagbanggaan, ang matapang lamang ang lalabas na mananalo. Dahil ito ay dumating sa ito, tanging sa pamamagitan ng pagsulong ng buong tapang ay magkakaroon siya ng pagkakataong mabuhay. Ang Sword Chi ay bumangon habang ang engranding formation ay dumadagandong habang ito ay umiikot. Ang mga aura ng 300 disipulo ay malapit na magkakaugnay, at ang kanilang lakas ay nagsasapawan ng patong-patong. Sumabog ang Sword Chi nang bumangga ito sa Sun Avatar. Dalawang sinag ng liwanag ang pamunit sa langit at lupa, yumanig sa universo, at naging dahilan upang mabaligtad ang paligid. Ang kakaiba ay sa sandaling nangyari ang banggaan, ito ay ganap na tahimik. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang mga ulap sa isang lugar na 10,000 kilometro ay biglang gumuho, at ang langit at ang lupa ay yumanig ng husto. Isang hindi maisip na epekto ang kumalat mula sa punto ng banggaan sa mga layer ng ripples. Ang mga disipulo ng Thunderlight Sect ay itinapon sa kanilang mga paa. Ang mga may mababang lakas ay dumura ng mga subo ng dugo at bumagsak sa lupa, hindi na makabangon. Sa isang iglap, isang malaking bilang sa kanila ang napatay. Damyugo ang puso ni Nazuli at Long Tai habang sila ay nanonood. Ito ay talagang isang kaso ng isda sa moat na nahuli sa crossfire. Pagkatapos ng labanang ito, ang Yuan Chi ng Thunderlight Sect ay malamang na mapinsala ng husto, at sino ang nakakaalam kung ilang taon ang aabutin bago sila makabangon. Sa labas ng Star Market, ang Guardian Grand Formation ay kumikislap na may liwanag. Walang alinlangan na nataman ito sa resulta ng sagupaan sa pagitan ni Yang Kai at ng Sword Pavilion Grand Formation.
Isang Emperor Realm Master ang nag-condense ng isang Dharma Avatar. Ang mga mata ng Great Master ay puno ng takot, at ang kanyang tono ay hindi maipaliwanag. Gamit ang Dharma Avatar na ito, direktang makakalaban ng batang ito ang first o second grade Heaven Opening Realm. Kahit na ang third grade Heaven Opening ay hindi siya madaling mapatay. Walang sino man ang nakapag-condense ng Dharma Avatar sa Emperor Realm. Mula noong sinaunang panahon, kahit na ang mga elite core disciple na inaruga ng Blessed Lands ay kailangang dahan-daang kumalma pagkatapos marating ang Heaven Opening Realm, gumugol ng mga taon sa pag-iisa upang maunawaan bago sila magkaroon ng pagkakataon na paikliin ang kanilang sariling Dharma Avatar. Kung hindi dahil dito, ang mga Dharma Avatar ay hindi magiging bihira. Gayunpaman, sa 10% ng Dharma Avatar, tataas ang lakas ng isang tao. Katulad nito, sa 7th grade Heaven Opening Realm, nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga may at walang Dharma Avatar. Masasabing sa isang labanan sa buhay at kamatayan, ang mga may Dharma Avatar ay madaling durugan ang mga walang Dharma Avatar. Si Chen Tianfei at ang iba ay may game time na ekspresyon. Ang Great Master ay palaging kilala sa kanyang matatalas na mata. Dahil sinabi niya iyon, hindi ito maaaring magkamali. Sa madaling salita, ang kasalukuyang Yangkai ay katumbas ng first o second grade Heaven Opening Realm Cultivator. Ang ganitong pag-iral ay maaari lamang ilarawan bilang hindi magagapi sa Great Cosmological Realm. Kung ang Sword Pavilion ay walang sword array, ang 300 tao na ito ay hindi magiging sapat upang punan ang mga puwang sa pagitan ng mga ngipin ni Yangkai. Gayunpaman, ang sword array ay napilitang bumalik sa pamamagitan ng presyon ng araw. Ang malaking sinag ng espada ay lumiliit sa bilis na nakikita ng mata, at ang liwanag nito ay unti-unting lumalabo. Nagkagulo ang Star Market. Ang sword array ng Sword Pavilion ay palaging walang talo, ngunit sa sandaling ito, hindi ito tugma para kay Yangkai lamang. Ang kapangyarihan ng isang solong tao ay napakabangis. Imposible, paano ka magiging malakas? Umungol si Chen Qingyun, nabaluktot ang kanyang mukha. Sa loob ng araw, ang mapanuksong tinig ni Yangkai ay umalangaw-ngaw, parang nakakadismaya. Masyado kang mahina. Sa totoo lang, hindi inaasahan ni Yangkai na maabot niya ang antas na ito. Sa panahong ito, siya ay nag-iisa upang maunawaan ang divine technique. Bagaman nakagawa siya ng kaunting pag-unlad, palagi niyang nararamdaman na may kulang. Nagkataon, nakatagpo siya ng usapin ngayon, at biglang nagkaroon ng ideya na gamitin ang labanan sa buhay at kamatayan upang pasiglahin ang kanyang potensyal. Gusto niyang makita kung makakalagpas siya sa kadena na iyon at maunawaan ang divine technique. Kung hindi, bakit siya hanggal na sisingilan sa isang kampo ng libu-libong tao ng mag-isa? Habang nasa kamay si Luzu, maaari siyang pumili ng iba pang paraan upang malutas ang krisis na ito. Sino ang mag-aakala na ang isang hindi sinasadyang itinanam na willow ay magbubunga ng napakagandang resulta? Hindi lamang niya naunawaan ang isang supernatural na kapangyarihan, lumikha pa siya ng isang Dharma Idol. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam na nabuo na pala ang kanyang Dharma Idol. Naisip lang niya na ang Golden Crow Casting Sun ay purong supernatural na kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang nagsabi sa kanya ng mga bagay na ito. Matagal na siyang wala sa mundong ito, at bagamat mabait ang Lady Boss sa kanya, malamang na hindi niya inaasahan na lalagaw siya ng ganoon kabilis. Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Yangkai ang pagtaas ng kanyang lakas. Sa lakas ng araw, sobrang sarap ng pakiramdam niya. Kahit na may low-grade Heaven Opening Rim sa harap niya, mapapatay siya ni Yangkai para makita siya. Hindi ako nanwala. Galit na galit si Chen Qingyun, at isang madugong ambon ang biglang lumabas sa kanyang katawan. Lumakas na naman ang aura niya. Siya ang core ng sword array, kaya ang kanyang pagtaas sa lakas ay isang malaking tulong sa buong sword array. Sa pagtingin sa kanyang estado, halatang gumamit siya ng ilang makapangyarihang secret technique upang pasiglahin ang kanyang potensyal. Bagamat makapangyarihan ang secret technique na ito, hindi ito basta-basta magagamit. Kapag ito ay ginamit, ito ay maghahatid ng walang katapusang kapahamakan. Ngunit sa sandaling ito, para harapin si Yangkai at protektahan ang mukha ng Sword Pavilion, walang pakialam si Chen Qingyun. Kasunod ng kanyang mga aksyon, ang daan-daang mga disipulo na nasa sword formation ay nagpakawala ng mahimbing na daing. Bigla silang nakaramdam ng matinding pressure sa kanilang mga katawan, ngunit ang kapangyarihan ng mga sinag ng espada ay tumaas ng husto, at sa isang iglap, sila ay kapantay ng araw.